Okay, good day mga boss. So ngayon, pag-usapan naman natin ngayon ang end function. Okay, meron tayong end function at or function. So madali lang siyang gamitin, end versus or. Okay? So ano ba ang end function? Ibig sabihin ng end function kasi, pag nasatisfy siya sa una, ang mag-display siya is true. Okay? For example, ito siya. Okay, lagyan na natin ng equals, end. Okay, lagyan na natin ng equals, end. Okay, so ito, kinuha ko ang A2. Saan si A2? Ito siya, si A2. And then, B2. Okay, si 21 ba ay mas malaki sa 20? Okay, true siya. True. Si 20 ba ay mas malaki sa 19? Okay, true ulit siya. Okay, ibig sabihin, pag dalawang true, magdi-display ang true. Pag in-enter natin yan, okay, pag in-enter natin to, enter, okay, nag-display na ngayon ang true natin. Okay, dito tayo sa pangalawa. Sa end function, once na mayroong isang nag-false, automatic false na ang i-display niya. Okay, for example, this one. Sa pangalawa tayo. Okay, meron tayo ditong A3. Okay, saan ko kinuha si A3? So, ibig sabihin, ito siya, 21. Okay, si 21. At si 20. Okay, si 21 ba ay mas maliit sa 20? Ibig sabihin, false. Okay, false ito. But sa second scenario, si 20 ba ay mas malaki sa 19, so true yan. But, ang magdi-display pa rin is false. So, since merong isang false, okay? So, pag-click natin ng enter dyan, magdi-display ang false. Next tayo, next scenario tayo. Meron tayo dito, ito naman isa yung true, at isa naman yung false. Nauna ngayon ang true. Okay, for example, this one. Okay, ito yung yung formula natin, and tapos kukunin ngayon natin yung value ni 21. Si 21 ba ay mas malaki sa 20? So tama siya. Si 20 ba ay mas maliit sa 19? So false pa rin siya. So since merong isang false, ang magdi-display dyan is false ulit. Okay, sa pangatlong scenario, parehas na false. Ito siya, parehas na false. Si 21 ba ay mas maliit sa 20? So, false siya. Okay, si 20 ba ay mas maliit sa 19? Okay, false ulit siya. So, ang magdi-display, false. So, ganyan si end function. So, once na mayroong isang nag-false, automatic, ang display niya is false. So, kailangan dalawa ang maging true para mag-display siya ng true. Okay, punta naman ngayon tayo sa OR. Sa OR function naman tayo ngayon. O, meron tayo dito OR function. Ano naman ang OR function? So, ibig sabihin, once na mayroong isang nag-true, ang i-display niya ay true na. Okay? Ito, mayroong isang true. So, true siya. Magiging true na siya. Ito, mayroong isang true. Magiging true na siya. At ito ay dalawang false, ibig sabihin, false siya. So, paano siya nangyari? Ganito siya. Okay, punta tayo dito sa, sa unang senaryo. So, ito yung formula natin. A2, si A2 ba? Si 21 ba? Ay mas malaki sa 20. So, true siya. Si 20 ba ay mas malaki sa 19. So, true pa rin siya. So, ang magdi-display ay true. Okay, next scenario tayo. Dito tayo. Okay, si 21 ba ay mas maliit sa 20? Okay, false siya. Si 20 ba ay mas malaki sa 19? So, true siya. So, since gumagamit tayo ngayon ng OR, basta mayroong isang nag-true, automatic ang di-display niya is true. Next scenario tayo. Okay, dito, si 21 ba
ay mas malaki sa 20, so true siya. Si 20 ba ay mas maliit sa 19, so false siya. Since gumagamit tayo ng OR function, ang mag-display dyan ay true. Next tayo. Next scenario. So, dito naman, parehas na false, automatic ay magdi-display ay false. Okay, paano siya? Si 21 ba ay mas maliit sa 20 equals false. False yan, mali yan. Si 20 ba ay mas maliit sa 19, mali ulit. So, magdi-display dyan ay false. So, ganyan ang gamit ni AND function saka si OR function.